Good morning baby. Morning din na tinakpan pa nito ang mga labi ng palad. Hindi pa ako nakapagmumog nang hahalik ka na. I don't care baby at niyakap niya ito. Inimas niya ang tiyan nito at hinalikan. Good morning my babies, how your sleep on mommy's tummy? They're fine daddy, sagot ni Lauren sa kanya na nakangiti. Nawawala na rin ang ilang nito sa kanya at nasasanay na din. Hinela na niya ito papunta sa banyo at para makapag-ayos na. Kaya nang makatapos na sila, dinala na niya ito sa kusina para pakainin. Pinaghila niya ito ng upuan para makaupo na. Baby, what do you want? Tanong niya dito. Gusto ko ng itlog na yung dilaw buo sa gitna, nakanguso nitong sagot sa kanya. Okay baby, I'll cook for you, wait lang, sabay halik niya dito sa ulo nito. Agad siyang nagluto ng gusto nito. Si Lauren naman natutuwa din, dahil alagang-alaga sila nito. Lahat binibigay sa kanya anumang gustuhin niya. Napakaswerte niya at ito ang naging ama ng mga anak niya. Here baby, okay na ba yan? Sabay lapag sa harapan niya. Lagyan mo pa ng maraming ketchup and din yung mayonnaise na rin, dagdag pa nito. Manang pahingi nga pong mayonnaise dyan at ketchup na rin. Agad naman silang binigyan nito. Natutuwa siyang makita na sarap ito sa kinakain, lahat ibibigay niya dito, ganun ito kaimportante sa kanya. Na halos palang ayaw na niyang ihiwalay pa lang sa mata niya, gusto niya lang lagi itong nakikita. Baby, pagkatapos mo akyat ka na lang ulit sa room natin, o di kaya doon ka muna sa garden para hindi ka mabagot. Tawagan mo ako if anything happened, okay? Bilin niya dito. Tumango naman ito sa kanya nang magpaalam na siya na papasok na. Hinalikan pa niya ito sa labi nang papasakay na siya sa kotse niya. Ingat ka sa pag-drive mo, sabi pa nitong nakangiti sa kanya. Kaagad namang pumasok sa loob si Lauren ng bahay, nang makaalis na si Samuel gusto niyang matulog, inaantok pa talaga siya, siguro dahil nga sa pagbubuntis niya at paglilil niya. Manang akyat lang po ako sa kwarto namin, inaantok pa po ako, midlip po muna ako, palam niya sa katulong. Sige Senyorita, tawagin na lang kita mamaya, sagot din nito. Kaagad naman siyang umakyat sa kwarto, pagkapasok pa lamang niya tumunog na agad ang telepono doon na nakakonekta sa baba. Agad din niyang dinampot ito, baka si Samuel ang tumawag. Hello, hi baby, I'm here na, I miss you. Malambing nitong sabi. Hi, ang bilis mo naman nakarating agad, nakangiti niyang sagot dito na tila kinikilig pa siya. Yeah, malapit lang naman. Anyway, ano nang ginagawa mo? I want to sleep, inaantok pa ako. Okay baby, sleep now, I call you again later. Bye baby. Bye daddy, sagot niya dito. Masaya siya at nakatagpo ng lalaking kagaya ni Samuel, sana lang wala nang makapagpahiwalay pa sa kanila. Ayaw na niya isipin ang mga nangyari sa kanya, kahit ano pang gawin niya hindi na ito maibabalik pa sa kanya, tatagan na lamang niya ang kanyang loob, para sa mga anak niyang nasa sinapupunan niya. At si Samuel sobrang pinahahalagahan siya. Alam niyang nagkakaroon na rin ito ng puwang sa puso niya, sana lang hindi siya masaktan sa bandang huli. Wala siyang hihilingin kundi maging masaya lang at magiging buo ang pamilya niya, pero pag naiisip niya ang ginawa sa kanya ng madrasta, at anak nito nangagalaiti siya sa galit, sana lang wala itong gagawin sa kanya, lalo na ngayon buntis siya, hindi niya kakayanin na may mangyari sa mga anak niya. Gabayan sana siya ng daddy at mommy niya sa heaven, kung nakikita man siya ngayon namimiss na niya ang mga ito. Wala na siyang kakampi, pati ang yaya niyang mabait at nag-alaga sa kanya simula nang maliit pa siya. Iniwanan din niya ito, sana lang walang gagawin ang mga impaktang yun sa kanya. Kailangan din niyang mag-isip kung paano mabawi ang kumpanyang kinuha sa kanya, yun na lang ang alaala ng mga magulang niya sa kanya mawawala pa. Wala naman siyang alam sa pamamalakad nito, mahihirapan siya, hihingi na lang siyang tulong kay Samuel. Nahihiya pa siya ngayon, saka na lang siguro niya isipin yun pag nakapanganak na siya. Kaya kayo mga baby ko, kapit bisig lang walang iwanan. Hey dude, what's up daddy? Biro pa ni Spencer sa kanya. Baliw ka na dude. Tinampol ang braso niya ni Nike. Andito na naman kayo aga-aga nang gugulo sa opisina ko, wala ba kayong mga trabaho? At ako naman napagtripan nyo. Reklamo niya sa mga ito. We just miss you. Biro pa ng mga ito. Ano bang nakain mo at nakangiti kang mag-isa kanina? Sabay upo nito sa harapan niya. Buo, dude, iba na yan, baka bukas lang nasa ospital ka na ni Arnold, naka-confine ani Spencer sa kanya. Na nakangisi, kung mga wala kayong mga gagawin,
At ako ang napagtripan niyo magsipaglayas kayo sa harapan ko, singhal niya sa mga ito. Easy dude, pagkatapos mo kaming pahirapan na maghanap ng durian na walang amoy, ipagtabuyan muna kami ngayon, paninita sa kanya ni Nike. Anyway, dude, I have a bad news for you. Mr. Santos, one of the investors of Harrison Enterprise, is pursuing the seat as the CEO. And he said that Mrs. Harrison the half of the share of the company. Balita ni Jason sa kanya. But we heard that company is sinking now. Balik niya dito. Yes, because some of the investors pull out their shares since that day Mr. Harrison died. And his wife take over. Ani pa nito. Lahat ng investors ayaw ng pamamalakad nito. We all know that woman is a gambler also, plus her daughter is a social climber slot, dagdag pa ni Jason. What will gonna do now? Tanong niya sa mga ito. Invest in that company but in other name. Suhestyon ni Spencer sa kanya. Yeah, dude, invest in that company and we will help you. Sabat din ni Nike sa kanila. Pero ingat ka dude. Mr. Santos has a hidden agenda also why he's still in that sinking company, paalala pa sa kanya ni Arnold. He will do to save that company for the sake of Lauren, he knows na importante ito sa kanya, at kahit di ito magsasabi sa kanya, alam niyang nanghihinayang din ito na mawala. Dude, can you investigate why it happened that Mrs. Harrison is the one taking over that company. And not his daughter Lauren? Okay dude, don't worry, I work for it, sabay tayo na nito. Sumabay na rin ang mga iba pa nang lumabas na ito ng opisina na wala man lang palem. Napapabuntong hininga na lamang siya sa mga kaibigan niya. Since they were in kindergarten, they never lived by each other hanggang sa mag-aral sila ng college sa Harvard nang sabay-sabay pa rin sila. Lahat ng kalokohan meron sa kanilang lima, their parents are all good friends, palibas sa iisang subdivision lamang sila nakatira. Through thick and thin magkasama sila walang iwanan, that's why he's happy with his friends, they're like a brother to him. Ilang beses na ba silang magkakaibigan ang nakipagsuntukan sa mga boyfriend ng mga babaeng nahuhumaling sa kanila. And he does not care, sila naman ang lumalapit sa kanya, so he's just a good Samaritan, willing to help them what they want, and they all know that after they're all satisfied what pleasure he give to them, pero noon yun until that night happened. And if he thinks now that he found already the woman he's looking for, he couldn't think of any woman anymore, he's so much obsessed and mesmerized the beauty of his Lauren now. And he's happy to think that he will becoming a father to a twins. Before he always denied to himself that having a family is not on his vocabulary before. But now it's changing anymore. All he wants is be a good father and a good husband to Lauren. Kung pumayag na itong pakasalan siya, pero ayaw niyang madaliin ito, alam niyang hindi pa sanay at minsan lang pa ito sa kanya. And every time he thinks of his Lauren, yes his, dahil kanya lamang ito at wala nang iba pa, he can't get over, para siyang baliw na nakangiti palagi, and that maybe his friends saw him, kaya binubuli tuloy siya, pero ano magagawa niya, masaya siya. He's just happy thinking of her and his coming kids in a few months now, he will do everything to protect them. At kahit alam niyang minsan lang pa rin si Lauren sa mga gesture niya, and what he can do, he's wanted to really take care of her and make things for her, especially now, she's on her stage ng paglilihi. Never in his wildest mind that these things happening for him, gigisingin siya nito ng madaling araw, at hihingi ng kung ano-ano, and after ayaw din kainin. But he understand that hindi biro ang nararamdaman nito, sa tuwing umaga sumusuka na halos baliktere na ang sikmura para may malabas lang. He's having a hard time but he can still carry his unborn children and soon-to-be wife. Napabalik lang siya sa malalim niyang paglisip nang marinig ang katok sa pinto. Come in, sir, you have a lunch meeting in an hour, paalala ng secret area niya sa kanya. Okay, be there, you may go now. Pati meeting niya nakalimutan na niya sa pag-iisip niya sa dalaga, hindi pa pala niya natawagan ito. Kaya dali-dali niyang tinawagan ito sa bahay nila. Nang may sumagot, hello, sagot sa kabila, hi baby, how are you today? Lambing niya dito, alam niyang si Lauren ang sumagot sa kabila, dahil sa lambing ng boses nito. Hi, I'm good, sagot nito. Kumain ka ba kanina pag alis ko? Yung niluto mo yun ang kinain ko. Ani Lauren. Wag kang magpagod dyan ha. I'll be on a meeting kaya di kita masasamahan kumain ng lunch.
It's okay Samuel, Lexi is here, may makakasama naman ako. Okay baby, take care, I go now. Maaga akong uuwi mamaya. Okay, baby, ingat ka rin. Baby, what did you call me? I call you baby also, nahihiya pa nitong sabi. I'm so happy baby, parang gusto ko na umuwi ngayon. Baby, sabi mo may meeting ka pa. Bye na. Yes baby, I'll go ahead now, malilate na ako. Kumain ka ng marami ha. Bye baby, alam na niya na nakangiti pa. Ang lapad ng ngiti niya nang lumabas siya ng kanyang opisina, na napansin ng kanyang mga empleyado. He does not care, all he knows is he's happy now.